Nakakalungkot eh. Merong mga despite sa mga nangyaring to, parang sa kanila parang walang nangyari, business as usual. Oo, di ba? At bakit malakas loob nila? Dahil hindi pa nakukulong si former speaker. Dapat magsimula sa transparency para we can hold these people accountable, tsaka natin malilimit o mahihinto yung corruption. Magandang araw, Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, may isang tanong na gusto nating sagutin. Hindi propaganda, hindi chismis, katotohanan. Dito walang iwasan, walang paligoy-ligoy, sa totoo lang. Ngayon po, taon-taon, trilyon-trilyong piso ang inilalaan para sa mga proyekto ng gobyerno mula sa mga tulay, kalsada hanggang sa flood control. Ngunit paano nga ba nabubuo ang General Appropriations Act at saang mga yugto posibleng pumapasok ang korupsyon at tinatawag na insertions? Ngayong araw, hihimayin natin ang budget life cycle kasama si Congressman Toby Tiangco gamit ang pinakabagong aligasyon ng Ombudsman bilang gabay sa ating pagsusuri. Nako, Kong Toby, welcome po. Hi. Nako, salamat po. Good afternoon. Yes. So, good afternoon, good morning. Sa ilang parte ng mundo, kung nasan man kayo, andito po si Representative Congressman Toby Tiangco ng Navotas Lone District po. Ayan. So, kamusta na po pala ang nangyaring budget or nagaganap na budget ngayon or magaganap na budget sa Kongreso? Nagsimula kami nung Monday. Opo. At may dalawang issue ako na ni-raise doon. No? Okay. Number one is yung budget ng House of Representatives, yung budget namin mismo. Hindi siya dumadaan sa parehong proseso na pinagdadaanan ng ibang mga ahensya. Okay. Kasi yung ibang mga ahensya, dalawang stage siyang pinagdadaanan nila. Isa yung budget hearing doon sa committee, which is pre-plenary. Ibig sabihin, bago pumasok sa plenaryo. No? At pangalawa is yung sa plenaryo. Kaya question ko, dahil yung budget ng House of Representatives, diretso na sa plenaryo. Ang malaking pagkakaiba ng dalawa, dahil doon sa pre-plenary o doon sa committee, doon yung napapanood ng ating mga kababayan na ang mismong tinatanong ng mga congressman ay yung cabinet secretary. Kasi doon sa budget hearing sa committee level, pwede magsalita yung cabinet secretary. Ngayon, pagdating sa plenary, di ba hindi na pwede magsalita yung cabinet secretary, na doon lang sila sa likod, at ang sumasagot is yung vice chairman ng Committee on Appropriations na assigned to defend that budget. So bakit napakahalaga ng pre-plenary muna? Kasi sa pre-plenary, doon pinapaliwanag ng lahat ng nagpepresenta ng budget is kung paano ginastos yung previous budget, for example, this year, papaliwanag nila kung paano nila ginastos yung 2025 budget, ano ang status ng 2026 budget na kanilang ginagastosan, at pinakamahalaga is ano ang plano at programa nila for 2027, kaya sila humihingi ng ganitong halagang budget, di ba? So, parang, para maintindihan ng ating mga kababayan, parang ano yan parang yung anak mo na magpapasukan, hihingi sa'yo ng panggastos, siyempre ang unang tatanungin mo is, paano ba ginastos yung budget ng isang taon? Allowance, gano'n. At tapos, sa tanong mo ngayon, kamusta ba yung pag-aaral mo ngayong taong to? Ngayon, pag nasagot na yan, tsaka mo lang sasabihin, sige, magpatuloy ka ng pag-aaral kasi maayos naman yung ginagawa mo. Kung hindi pumapasok yun, malamang sabihin mo, Yeah, huwag ka muna mag-enroll, di ba? Yes. So, walang resulta. So, ganun po yun. So, ang masama doon sa House, hindi na sila dumadaan sa prosesong yun. Lumalaktaw na nila at pagdating sa plenaryo, sasabihin na lang nila, ito yung kailangan budget for 2027 without explaining paano ginastos yung 2025, paano yung ginagastos yung 2026, at ano ang plano at programa, kahit kailangan yung budget na yun. At number one yan. Number two, napakalaki kasi na dinadagdag ng budget ng House. Doon sa proposed NEP noong 2025, 16 billion ang NEP. Pero nadagdagan na 17 billion. So umabot ng 33 billion yung budget ng House. Ang problema pa doon, mas malaki yung dinagdag kaysa doon sa original. Doon sa original budget. Ngayon, pagdating sa 2026, ganun din, 16 billion, dinagdagan ng 10, so naging 26 billion. So ang lalaki ng halaga di ba?
So dapat ipaliwanag yan sa pre-plenary, doon sa committee level. Pero ayaw nila. Yun nga. So, kulang talaga po tayo sa transparency. Yes. Cathy, and di ba kung ayaw natin ng corruption, Opo. dalawang bagay ang mahalaga. Accountability, pero hindi mangyayari accountability kung walang transparency. So lahat ng bagay, kung lalabanan natin yung corruption, dapat magsimula sa transparency para we can hold these people accountable, tsaka natin malilimit o mahihinto yung corruption. Kaya lang doon pala sa transparency, ayaw nila maging fully transparent doon sa budget mismo namin as House of Representatives. Pero gusto nila yung ibang mga ehensya sumunod sa prosesong gano'n. So may double standards, di ba? Yes, Ibig sabihin, yes. dapat pareho ang pamantayan sa sarili namin at doon sa mga humihingi ng budget na maaprubahan doon sa House of Representatives. At dapat mas more nga. Na Hindi, mas tama ka. I mean, at the responsible. very least, dapat Yeah. pantay. Pero since kami ang nag-a-approve, Yeah. para mas mataas yung moral authority mo, dapat walang double standards. Yes, tama naman po. Kasi po, 'di ba yun nga yung nagiging yung nagiging problema sa NEP kasi walang documents, no? Hindi nila paano niyo yan ino-audit? Wala talaga. Hindi, yun nga eh. Kaya napakahalaga. Yeah. Kasi yung NEP, libro siya na puro numero. Opo. Puro numero. Walang explanation ng mga programa, proyekto. So kaya napakahalaga ng pre-plenary budget dahil magpipresenta Yun yung talaga magpipresent lahat. yung mga secretary doon sa kanilang mga nagawa noong nakaraang taon, yung ginagawa sa kasalukuyang taon, at yung mga plano nila para sa ating mga kababayan, kaya kailangan nilang gumastos ng ganitong halaga. Oh, wow. So kaya dyan po din, Kong Toby, pumapasok yung mga insertions. Hindi, later Hindi on na pa yun. Later on pa yun. Later Sa on BICAM pa pa yun. yun. Okay, BICAM sa pa yun. BICAM pa yun. Medyo huli pa yun sa proseso. Okay. Ito na, handito pa lang tayo sa step 1. Okay. So ngayon po, pagkatapos yan, ano ho yung susunod na ginagawa ninyo? Kung kunwari, yung sa NEP, paano ho yan, kunwari na pag-uusapan, na aprubahan, tas bago pumunta siya ng BICAM, bago siya So ganito po yan. Ang mangyayari pagkatapos ng number 1 step, no? Committee hearing, budget Yes. briefing. Okay. Number 2 step is yung plenary. Okay? Number 3 step is yung amendments, proposed amendments. Na dati nakatago yung amendments sa small committee. Ngayon, last year, simula nung pinilit natin, ako yung nagpumilit dyan na dapat Yes. walang small committee, ipropropose yung amendment sa plenaryo. Okay. Pagkatapos ng amendment, pagbobotohan yan ng second reading. Pagkatapos ng second reading, pagbobotohan ng third reading. Okay. At yung resulta nun, yung maaaprubahang version, ang tawag po doon is House General Appropriations Bill. HGAB for short. Yes. Pagkatapos ng HGAB, magpapasa rin yung Senate ng kanilang version. Yung Senate General Appropriations Bill. Yes. No? Since hindi naman siya magiging pareho, lahat naman ng batas na pinapasa na hindi pareho, kailangan dumaan sa BICAM. So kung ano yung mga bagay na magkakaiba, yun ang i-reconcile ng House panel at saka ng Senate panel para mag-agree sila kung ano yung magiging final version ng General Appropriations Bill. Ngayon, pag yung General Appropriations Bill na finalize ng dalawa at nagkasundo sila na yung mga hindi pinagkakasunduan ay mapagtugma nila, yun naman ang papadala sa Malacanang para pirmahan ng Presidente at siya ang magiging General Appropriations Act. Yun po. Okay. So mahaba po yung proseso Oo. niyan. So yung BICAM, papasok siya, yung bicameral committee. Iyan yung maliliit na grupo like yung House of I think Representatives. 11 yata sa House, 11 yata sa Senate. Hindi ko sure yung number kasi never ako naging BICAM eh. So pag More or after less. na, ano na GAA BICAM? Hindi, BICAM muna, Okay, then GAA. BICAM muna. Opo. Pag nag-agree sila, yun na magiging General Appropriations Bill. Okay. Pag napirmahan na ng Presidente, tsaka pa lang siya magiging General Appropriations Act. Okay. Ayan mga kababayan, kaya tayo nagtatanong para at least matuto tayo bilang mamuyang Pilipino at nagpapasalamat tayo kay Kong Toby Tiangco na nagpapaliwanag dito. Yes. So, after nun, yung GAA, sino ho talaga yung nagdidesisyon dyan na para maaprubahan? Kasi ang dalawa yan yung House Speaker at saka Senate President usually. Hindi, ganito. Yung GAA, okay, pag naging General Appropriations Bill siya na dumaan na sa BICAM, Opo. okay, pupunta siya sa Presidente. Okay. Yung Presidente now can check whether meron siyang ayaw na items, pwede niyang i-line item
veto. Yun yung ginawa last budget na may mga items doon, tinanggal niya. Nasabi niya, ito, hindi dapat, bago niya pirmahan. Ngayon, pag napirmahan na niya, magiging General Appropriations Act. Pag naging General Appropriations Act, yun ay i-implement ng gobyerno, ng mga proyekto. Ngayon, kasi, meron kasing sinasabi sila na, katulad nito, kasi I did some research na may mga, yung NEP kasi, na hindi dokumentado, ginagamit umano ng proponent o mga maimpluwensyang opisyal para sa kanilang kapangyarihan upang hikayatin mga opisyal ng DPWH. Dati yon. Yung Ngayon, dati hindi kasi, na. dati alam ko, ngayon titignan natin kung ginagawa Nag-iingat pa o na sila. hindi. Yeah. Hindi, dati kasi, di ba, ang ginagawa ni Saldico is, yung NEP pa lang, sinisingit, okay, for example, Yeah. may contractor lalapit kay Saldico. Sabihin niya, Kong Saldi, gusto kong magkaroon ng 1 billion worth of projects. Yeah. Okay. So, ang gagawin niya, ililista niya yung mga proyekto. Yung mga proyektong yon, ibibigay niya kay Saldico para maipasok. Ang first attempt kasi na maipasok dyan is Yeah. yung NEP. So, pag nasingit sa NEP, nalabas yung proyekto, ikaw na contractor, magbabayad ka ng 20%. So, kunyari, nabigyan ka ng worth 1 billion worth of projects, bayad ka ng 200 million. Basta't okay. lumabas yun doon. Yes. So, doon nagsimula yung corruption. So, yung corruption, ito, ibang klaseng corruption to dahil hindi na iniintay na ma-implement yung proyekto, hindi na iniintay na mabid yung proyekto, basta't lumabas yung proyekto doon sa NEP o lumabas later on sa GAA o sa HGAB, bayad ka na ng 20% po. So kaya tinatawag yung undocumented at informal o wish list ng mga something like that. Lahat naman may wish list. Ang problema kung yung wish list binabayaran, na binibenta. Because correct. yung wish list should be the projects na makakabuti sa ating bayan. mga kababayan. Yes. Kaya siya napasok doon sa budget. Hindi pa pwedeng napasok siya sa budget dahil may bumili ng halaga at siya yung namili ng Kung proyekto saan. Okay. na wala naman doon sa priority plans and programs ng gobyerno. Kasi, alam mo, mahirap na proseso yan eh. Kung talagang susundin yung proseso, dapat dadaan muna siya sa Municipal Development Council, tapos dadaan sa Regional Development Council, tsaka pa lang siya mapapasok doon sa NEP. Pero yung iba nga, pag binenta, siyempre, hindi na siya dumadaan doon sa So, parang bahala na. Yes, palusot na lang. Wow. Grabe, no? So, ganun dati. So, okay. tignan natin kung... Kung makakalusot pa rin yan or magkakaroon pa rin. Hindi, but it all starts with transparency. Yun, tama. So sana po kung magkaroon talaga ng transparency Yes, na we this hope time, so. no? Kasi nakakalungkot, especially nung nakaraang, mga bagyo, nakita naman natin, napakadaming naging biktima ng baha. Yes. At talagang yung Panginoon na nagpapakita sa atin na, I mean, di ba, hindi mo tuloy-tuloy yung ulan for Yes po. 12 or 14 Days. days. Kala ko magpo-40 days, parang sa Bible, di po ba? Ngayon, Hindi, pero isingit ko lang, at least Yeah. doon sa Navotas, medyo Oo nga eh. okay Dapat kami. usually po yung sa inyo, dapat Hindi, mas kami expected na mabaha, diba? because Pero we are hindi. below sea level. Yes, that's true. So, pinakita lang natin na ayos yung paggastos ng Yes. pera ng gobyerno. Yun nga eh, kasi I was thinking, wala akong nakita talagang masyado Wala. sa inyo, no? Wala. Ang nakakagulat, yung mga unexpected places, yung pa yung matindi binaha, even Makati. Yes. So, Binaha. pero to be realistic, ang flood control project kasi madaming components. And sa totoo lang, lahat ng components have to work. Pag may isang nasira, nagkakabaha. Yes. So all of these things have to work Yeah, at the same time. konektado no? Konektado Oo, lahat eh. Domino effect Yes, no? tama ka. So especially now, yung drainage system natin is not really good, no? That's also isa rin. Yung drainage, first of all, yung sa Navotas kasi, ang ginawa namin, like 7 years ago, na-realize namin na yung drainage systems designed long time ago, hindi na siya applicable kasi because of global warming. Mas malalakas na yung mga ulan. Yes. So yung ginawa namin sa Navotas, yung mga kalsada, naglagay kami ng malalaking box culvert doon. Malalaking kanal, siguro 2 meters by almost 2 meters.
So instead na yung tubig nasa ibabaw ng kalsada, doon siya nakatago sa ilalim ng kalsada habang hinihigop siya ng pumping station para matapon doon sa Yeah, ilog. parang sa ibang bansa. ganun Yes, di ba sila eh. sinasabi nila dapat magkaroon ng rain catchment area. Pero wala kaming open space. Oo. So wala kaming park na paglalagyan Correct, ng, wala na. ng Wala nang lugar. catchment area Oo. sa ilalim. So ang ginawa namin, yung mismong mga kalsada, yun yung catchment area namin. Oh, how nice. Ngayon, Kong Toby, kasi sinasabi mo, no, na dapat maging transparent tayo para maging accountable yung ating mga leader dito sa Yes. ating bansa. Ano ho yung idea or suggestion nyo para magawa to? Meron Hindi, ho ba talagang- para yung pagiging transparent, para yung maging bukas ang komunikasyon ng bawat ahensya? Number one talaga sa budget hearing. No? Number two, yung isang panukala ko last time na ayaw na naman nila is, for example, ikaw, Kathy, gusto mo makita yung mga proyekto para sa distrito kung saan ka nakatira. Yes. Hanapin mo doon sa NEP. Ang hirap hanapin. So gusto ko maging madali para sa mga kababayan natin na pag sinearch nila, for example, Navotas, Lone District of Navotas, Yeah. naka-itemize siya magkano ang budget ng Lone District of Navotas at ano yung mga proyekto. Ginawa. Para Mga makikita, proyekto. yes. Oo. Ayaw nilang gawin ganun. Gusto nila, tignan ng mga residente doon sa NEP, yung NEP is 722 pages. Yung DPWH lang. Oh, so, ibig wow. sabihin, kung isang Namotenyo, maghahanap siya ng budget for Navotas lang, kailangan niya pagdaanan yung 722 pages. Grabe naman, kawawa naman pinapahirapan. yung... Oo. I mean, nahandoon nga, Oo. pero the fact na ayaw mong padaliin doon sa Yes. tao, Para ibig hindi na sabi- i-check. Hindi, para mag-give up na lang sila, Yes, di ba? correct, Naku, correct. hirap naman ito. Oo, may Oo, ganyan di ba? pa. Dapat dapat yung pagsisilbi natin yung sa bayan and sa kapwa natin Pilipino bilang mga leaders, sabi mo nga, tama po yung suggestion nyo, is mas mapadali. Isang type lang. Yes, yes. Navotas. Tama. Navotas. Lalabas lahat Opo. ng project Ganun nun, di lang, ba? no? Simple. Opo. Huwag naman yung papabasahin natin sila ng ganyan kakapal na libro tapos sila maghahanap. Yeah. Ngayon, pag-usapan po natin, kasi nabasa ko yung reklamo sa ombudsman. Sabi nila, may malalaking alokasyon na naipapasok or insertion nga. Yung mga panahon ng deliberasyon ng Kongreso sa BICAM. So, madalas po na yun ang yugtong ito dahil sa kawalan ng transparency. Ngayon Yes. po, sa tingin niyo po ba this time, mataas po ba ang pananalig niyo na this time because of everything that na nangyari po sa ating ng nakaraan, natuto na po ang Kongreso at talaga naman po bang magiging transparent na sila at willing silang gawin yan? Hindi, okay. Based sa inyo, kasi kayo huy na sa loob. Hindi, okay. Doon sa BICAM, ginawa nilang open, di ba? Dati Opo, hindi opo. natin napapanood. Yung Yes, BICAM, ginawa yes. na napapanood natin, di ba? Pero yun pa rin ang tanong ko. If you want transparency, you have to be transparent every step of the way. Of the way. Hindi pa pwedeng hindi tayo transparent, pero sa dulo naman transparent eh. Hindi pa pwedeng ganun, hindi pa pwedeng selective Tama, eh. Dapat tama. lahat ng pinagdaanan ng budget maging transparent. So kaya nga pinipilit ko na yung sa House of Representatives na budget maging transparent tayo. Because let's give an example. What if 3-5 years from now may natuklasan corruption doon? Yes. Sino sisihin? Kami rin, di ba? Tama. So bakit ayaw natin busisiin ng mabuti? Kasi later on, pag may nakalusot dyan, lahat tayo masisisi. Damay, which is what's happening now. Di Di ba? ba? Nasa airport ako. Yun nga ang Di ba? DPWH, sinasabi na ng mga congressman, hindi, DPWH yan, hindi naman kami Yes. yan. Itong budget ng House, ano sasabihin natin? Hindi na pwede sabihin Yes. DPWH yan o ibang ahensya yan. Kasi kami dapat ang nagbusisi ng budget na Walang yun. lusot sa dami niya. Yes, diba? yes. Yun Kung yung gagawin ng mabuti yung mabuti, oo. trabaho. So basically, you were saying na, okay, transparent tayo sa BICAM, pero merong mga bagay-bagay na parang hindi transparent Yes, yes. along the way. Yes, So, katulad yung sa House, di ba? Opo. Ngayon, yung sinasabing natin doon sa per district budget, nandun nga, pero mahihirapan yung tao. Sino naman magtsatsaga na Oo, tama, tama. residente ka ng Navotas, ang gusto mo lang malaman ano yung papagawa. Pagdadaanan mo ba yung 722 pages na ang liit-liit ng font 8 yata yun, o font 10? Parang ayaw talaga pabasa. Halatang-halata naman kayo, di ba? Di ba? Oo. So, kasi maganda naman yun na at least kahit papano, yung BICAM naging open. Kasi dati tinatawag siyang black box eh. Yes. So na hindi mo siya Hindi, pwedeng but the problem malaman. there Yeah. is
it became open after the corruption. Exactly, yun Ang nga. gusto natin dito, maging transparent para hindi na umabot sa punto Yeah. na magkakaroon ng corruption. Iintayin pa ba natin yung corruption sa House? Saka na naman Saka tayo. natin sasabihin, ay, ganito pala dapat ginawa Yeah. natin. Parang nangyayari ngayon, selective nga. O sige, transparent tayo sa BICAM, pero in between may itatago pa rin. Yun ang problema. So eventually, pag nagka-problema, lulusot. Paano mo lulusutan? Diba? yun ang sasabihin nila na, Diba? Paano mo i-explain? So, whoever did that, sila dapat yung responsible. Yes, Who correct. decided it. Correct. Di po ba? So, marami yung kasing ngayon, marami yung kasing nakaraang budget, mga kickbacks, yung DPWH, mga secret deal, under the table. So, kung kayo po, sa nangyari, dahil kayo kitang-kita nyo at matagal na rin po kayo naging congressman, no? Ano ho ang solusyon na suggest nyo sa Kongreso para, di ba, may narinig nga ako when I was in the airport, may narinig ako na parang may kamag-anak siyang congressman. Sabi daw ng kamag-anak niya, ngayon lang ako naging congressman na nahihiya ako. Kasi kahit wala kayong katulad nyo, wala kayong kasalanan, damay lahat. ako di ako nahiya maging Oo. congressman. Kasi May mga wala ganun, naman akong... wala kang kasalanan. Sila lang oo. yun, di ba? So Sila parang, lang yun. yung parang naano sila na, kasi because of what other congressmen No, but did. you know, Yeah. if that is their stand, they have to be blamed also partially. Yes, Kasi tama naman. ayaw nila, okay, alam nila may kalokohan. Ayaw nila magsalita. Exactly. Di ba? So, kung ganun na nagiging impression ng tao, it's because nananahimik kayo doon sa mga nangyayari. Kalokohan. Di ba? Actually, hindi ko nga maintindihan, Kong Toby, no? Katulad ninyo, marami rin naman kayong kaibigan dyan. Bakit ho natatakot ang mga kongresistang magsalita? Kunwari, ako ganito na lang kasimple. Ang Pilipino, mapagpatawad, basta't maging totoo ka. Yes. Di po ba? Kung may kasalanan ka, katulad ng sinasabi nila na yung iba na iniipit, hindi binibigyan ng budget, kaya kailangan nilang manahimik, or ginamit lang para daanan yung distrito nila para daanan ng pondo. Daanan. Yung Di po tinatawag ba? nilang, yan ang tinatawag nilang either sagasa o parking. Yes. Sagasa, Oh. pag hindi ka Wala lang. kinausap. Yes, diretso. Parking, pag kinausap ka. Kinausap ka. Oo. So, sana, katulad yan, darating na malapit na ang 2028, no? Patapos na ang taon ulit, Yes. 2027 na. Ang bilis ng panahon. Mabilis ang panahon. So sana sa ngayon pa lang, end of the year, magsalita na sila na, patawarin niyo ako kasi kasi dalawa yan eh. Ako, in a way, naiintindihan ko na especially mga walang pera talaga. Kayo, may pang-abono kayo. Hindi naman. Oo, so sila, nahihirapan sila kasi hindi sila makapag-deliver. Kasi wala silang... I accept that, no? I Yeah. accept that. I accept the political reality na kasi yun ang problema eh. Iniisip nila pag nagsalita sila is baka balikan sila. At mahirap talagang, mahirap, no? Pinagdaanan ko to in the past. Yung pag hindi ka kakampi ng administrasyon, mahirap talaga. Because hindi lang ikaw yung pinapahirapan. Pati yung constituent. Yung constituents mo, no? Yeah. For example, kung yung mga constituents mo ay hindi makakuha ng guarantee letters, masakit yun para sa Yes. sa congressman because makikita mo, yung ibang distrito, natutulungan niya yung mga kababayan niya may sakit. Pero ikaw mismo na congressman, parang ang sakit na pag lumapit sa iyo yung... wala kang maibigay. Walang maibigay na guarantee. Yung guarantee letter sa akin yun yung pinaka-importante. Because yun... Correct. Medicine and Yun talagang nasa ospital. Yes po. So, at alam naman natin, kahit yung may kaya, minsan nauubos yung ipon Yes, dahil exactly. sa Sa na-hospital. No? pag-hospital. Paano pa yung mahihirap nating kababayan? So, alam ko yung naiisip nila. No? Pero dapat din naman isipin nila dalawang bagay. Number one, wala naman silang ginagawang masama. Exactly. Diba? Gusto lang nila maiayos yung sistema. Number two, lahat ng mga nakikipag-usap sa akin, pag kinakausap kasi ako na, okay yan yung ginagawa mo, kaya lang, tahimik na lang kami kasi baka pag-initan kami, di ba? Ang sagot ko dyan is, Mali yun eh. mapapag-initan tayo habang konti tayo. Exactly. Pero pag mas marami tayo na gusto ng tama, imposible naman
Yes. mahirap pag-initan yung madami. So, Yes. magtiwala lang kayo na mas marami tayong may gusto na gawin yung tama. Tama. Exactly. Di ba? At kaya kayo binoto. Hindi, Kasi pag hindi ka naniniwala yung magtitiwala mga tao na marami sa atin gustong gumawa ng tama, ganyan na magiging System. problema mo. Yes, And yes. later on, ikaw din masisisi. Hmm. Di ba? So, I mean, syempre, I know it's difficult. That's why patient ako mag-explain sa kanila. Kasi Yes. pagkatapos kong mag-question, madami naman sumasabi, okay yan, kaya lang tahimik lang kami. Kayo nang bahala. Well, ako kasi, sa akin kasi, Kong Toby, nung nangangampanya ka at tumatakbo ka, ang dami mong pinangako sa tao Yes. na dapat ang loyalty ng bawat politiko ay sa mamamayang Pilipino, hindi sa iisang tao lang. Yes, At correct. I think you said that one time also. Yeah, but na your the problem loyalty is, will not- madami din silang pinangako na tutulong sa mga Yes. kababayan, di ba? Oo, kaso Marami din hindi- silang pinangako na gagawin proyekto. Pag naipit ka, lahat yun mawawala. So, ang sisisihin nung I mean, I'm not defending them. Yes, Ang yes. sinasabi ko lang, yung mga nananahimik, ang sisisihin ng kanilang mga constituents, sila hindi naman yung nang ipit Yun ang problema Kaso ang problema doon, Kong Toby, kasi nga hindi sila nagsasalita. Yun ang problema. Diba? Ngayon, pag magsalita sila na pagpasensya, live or whatever, na pasensya na kayo kasi iniipit po tayo, di ba mas maintindihan sila ng kanilang constituent at iboboto sila. Ngayon, paano ko kayo iboboto? Ako ganon. I mean, in the past, there are so many times na hindi ko kakampi ang administrasyon. Sinasabi ko sa mga kababayan, Yes. pasensya na po. Oo, Medyo iniipit tayo. iniipit tayo. Hindi tayo kakampi. Dahil sasabi ko exact instant. Yes. Kasi Yung sa totoo. tingin ko, mali ito. Nanindigan ako. Syempre, kung nanindigan kami, may hindi lang ako yung Consequences, yes. naparusahan. Pati kayo, pasensya na po. I mean, Mas doon confident maintindihan ako. ka nila. Doon Oo. confident ako. Yes. Maintindihan basta't sabihin na yung Honest. totoo. Yun nga, yung doon mo ulit pumapasok yung transparency. Kasi I've been through that a lot of times. Ganon. Yeah. Explain lang. So, yun na nga yun ako naniniwala rin ako doon. Kasi nakikita naman ng tao kung gaano ka-agresibo yung nangyayari right now, no? No, it's not specific to any Yeah, administration. yes, Sinasabi ko, ang problema sa atin, this has been, parang nakasanayan na yan Cycle na. Cycle na Yeah. yan. Pag hindi ka kakampi ng administrasyon, medyo, siyempre, mahirap talaga humingi ng extra. Mas konti yung madadala mo sa distrito. Actually, unfair yan Kasi you are, binoto kayo. Yes, we know it's unfair, but the Diba? reality is, But in matagal reality, it's really matagal happening. nang iba yung dapat, iba yung realidad Sabi nga nila, yung dapat, nararapat at hindi dapat, 'di ba? Okay. Ang hirap po, no? So, sa tingin nyo, saan tayo patutungo? Pag ganito yun nga, sabi nyo nga, nananawagan ka or kinakausap mo yung kapwa congressman Hindi, mo sila na- ang kumakausap sa akin, Ah, papatago sila na. pag okay yan. Pero kami tatahimik na, ikaw nang bahala. Nako, so ngayon... Baka mapag-initan kami. Oo, paano ho yan sa mga kababayan, sa mga ating congressman? Kayo po ba'y ready sa darating na eleksyon na karamihan sa aming mamamayang Pilipino gusto namin naninindigan kayo at tumatayo para sa atin. May budget o wala. Kasi mas para malinis natin ang sistema ng korupsyon sa ating, sa ating bansa is kailangan dumami po kayo, katulad ni Kong Toby, na manindigan kahit wala akong budget ngayon, pero sa susunod, 3 taon. Pero na mahirap yan. mahirap. I know, pero mahirap mangampanya ng sabi nga, Malacan na itutulong sa ating Oo, mga bayan. Kaso Kong Toby, maybe it's so easy for me to say because I'm not in your position. But I believe naman na kapag talagang, parang ikaw, pag nasa tama po kayo, talagang yung constituent nyo rin po mismo ay maiintindihan Tama kayo. tama ka doon. Tama ka doon. And leadership is always by example, di ba? Yes, opo. If papakita mo sa kanila na kailangan ko panindigan to dahil ito yung tama, magtiwala ka na gagawin din nila ang tama, lalo na pagdating sa eleksyon. Ako yan lang prinsipyo Yes, ko tama. Pag pinakita mo sa kanila na pinanindigan mo yung tama, maninindigan din silang gawin ng tama. Correct. Kasi magiging parte ka na rin ng sistema Pag gano'n hindi na magbabago talaga kung walang mag-uumpisa. Kahit parang, alam niyo, Kong Toby, yung ginagawa niyo, kahit sabihin mong 1, 2, 3 kayo, malaking bagay yan
Kasi yung mga Pero katulad nakakapagod mo, eh. Oo, kahit naman kami, di ba? Nakakapagod. Nakakapagod. Pero sabi nga nila, we need to start somewhere. And as long as we're guided by the Lord and ginagawa natin yung tama, eventually, masusubaybayan or susundan ka ng mga tao. Yes. And naninindigan ka kasi. And sana dumami pa yung mga kagaya ninyo po. Sana nga kasi nakakapagod. Oo, kasi- Ilan lang kami dun. Oo, kasi parang Nakakapagod. balita ako, marami nang mapapalit ang congressman. So, ngayon, Kong Toby, no? Paano ho natin, aside, di ba sabi nyo nga, kailangan transparency, accountability. Ano po ba yung idea nyo pa na pwedeng gawin para maibalik ang pagtitiwala ng publiko sa Wala. sistema? Dito, for this administration, no? Kailang kung para maibalik yung tiwala, there's only one way, di ba? Na dapat mapakulong sa kasong plunder si former Speaker Martin Romualdez. No? Kahit gaano karami ikulong na DPWH, maliliit na na sabi nga engineer, nila. Yes. na mga contractor, walang, aminin man natin o hindi, ang sentimento ng tao is Iba. hindi bababalik yung tiwala kung hindi mapapakulong si former Speaker Yes, totoo Martin naman. Romualdez. Kasi hindi naman magagawa itong pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas nang walang makapangyarihan tao na nasa likod. Totoo. Hindi kayang gawin to ng basta't DPWH lang. Hindi ka kayang gagawin to ng contractor. Or Sila DPM, sila nasa dulo na eh. Saan ba nagsimula yung corruption? Execution lang sila eh. Oo. They executed. Ibig sabihin, Yeah. kung hindi linagyan ng budget yung proyektong yon, wala silang makokorrupt. Sino ang naglagay ng budget doon sa proyektong yon? Exactly. Si Saldico, di ba? Hindi naman magagawa ni Saldico yon nang Walang hindi approval. alam ni former Speaker Martin Romualdez, di ba? So itong mga kinukulong natin, sila yung nasa dulo Inutusan na eh. lang. Hindi, nasa dulo na eh. Oo. Kaya sila may nakuhang kontrata dahil linagyan ng pondo. Yes, allocated. Oo. Kung wala kang inallocate na proyekto para doon, wala namang kokorapin itong mga ito. Diba? So Yes. dapat ang mananagot ay yung pinagsimulan. Yung Tama. step 1. Exactly. Diba? Kung walang step 1, walang step 4 and 5. Yun lang naman ang sa akin. Ako nga hindi ko maintindihan, ang dami ng lumabas na tao na nagsalita about it, na talagang parte si former Speaker Martin Romualdez dito sa nangyayaring, sa nangyayaring nakawan sa Kabanang Bayan. Ang tagal bago nakasuhan. Ngayon nag-file sila, I think yesterday ata. Hindi, nag-file File ng lang. supplemental affidavit yung company former Sumagot speaker. siya. Hindi, nung una, di ba, pinadalan siya ng complaint. Yes. Sumagot siya nung August 7 ba? Or hindi ko alam yung exact date. Basta sumagot na siya. Okay? And then, ngayon, nag-file siya ng supplemental affidavit. Supposedly, ina-attach yung kay Gotesa at saka yung doon sa ibang mga bodyguards and drivers ni Saldico Okay. na yung na isang kasama supposedly niya. merong ibang statement, no? Okay. So, yun ang inattach nila na sinasabi nila walang ebidensya. Pero nakita ko yung statement ni Ombudsman Boying Remulla. Sabi niya walang epekto yung mga Yeah. walang epekto yung mga yan doon sa lakas ng kaso na hawak ng tanggapan ng Ombudsman. Okay. Kasi yesterday, may nakita ako, if it's right, na yung date niya is, what do you call this? 20? 20? Did you see it ba? Yung Ano yun? Special Panel of Investigator. Yan Office, yung ano niya. Yan yung supplemental, pero hindi ko pa nakita yan. Supplemental versus complainant versus, yan. Oo. Tapos July 20 yan. Okay. So, anong masasabi niyo dun sa paglabas ni Gotesa? Kasi sobrang sobrang timing lahat. Yung kanina nga napag-uusapan natin na paano mo naman bigla mong babanatan yung mga tao na nakakulong na hindi Paano sasagot yung nakakulong, Yes. di ba?
Oo. Eh hindi nga pwede yata di ba nakita ko si Mike Defensor, minsan Oo. papasok siya sa sandigan, hindi nga siya pwede magsalita. Yes, Kasi siyempre, dali mag-akusa naman doon sa hindi Oo, correct. sagot, no? But kanina nga, you showed me, and I recall na matagal na sinabi na ni Gutesa. Hindi, ni Mike Defensor yes. Oo. na sila ang ituturo, na supposedly nagbigay sila ng pera. Yeah. So, Nothing new. Hindi na nga rin kami na-surprise. oo, di ba? Then, So, mukhang yeah. matagal na yung Actually, affidavit na yung yun. video na yon, I share it in my Facebook also. Yung dati, pinost din yun ni former Congressman Mike Defensor na sinasabi doon ni Gutesa, kausap niya yung wife Yes, niya. yes, yun. Yun yung Na ayun, pinapirma siya ng affidavit, pinabasa, binidyo siya. Tapos yun sinabi sa kanya na idiin daw si Marcoleta, tsaka si Defensor, na binigyan siya ng pera and everything. Same na same Doon loob- sa affidavit sa- niya, oo, pati oo. yung video niya. So, ako lang naman, ang feeling ko, may nag-post din na isa sa Marine, retired men in uniform na kasamahan niya, na sinabi na, yung video na nyo, I even shared that post also, is November 2025 pa yan ginawa. Maawa naman kayo dun sa tao. Hindi, tsaka yung nakita ko yung post ni Attorney Baligon Yes. na pinakita niya na doon sa isang delivery kasama si Gutesa. So Correct. hindi na, sa akin simple lang to eh. Ang dapat lang gawin ng ombudsman, unsolicited advice, wala na tayong pagtatalunan dito, is yung photo na yon ipa-digital forensics nila. Yes, exactly. So pag pina-digital forensics nila, malalaman kung edited yung photo, kung totoo yung photo. Yes. So kung totoo yung photo na kasama siya sa delivery, wala nang ibig sabihin yung affidavit niya. 'Di ba? Yes. So yun lang ang dapat gawin ng mga nag-iimbestiga. Pa-digital forensics yung photo na yun. Tapos na. Wala na tayong pagtatalunan. Actually, ako din. Yung hamon ko nga, I've posted it na ipa-forensic din nila yung video ni Gutesa. Ayan, tama ka. If it's recent or it's been edited, kasi makikita rin yun kung kailan or bago lang Yes, ginawa, kung may pinanggalingan. That's very important. Kasi kung matagal na yon, matitrace nila yon. Tama. Yun po. So yun yun ang wonderful napakahalaga. Wala nang pagtatalunan Yes, doon sa... Kasi lahat magtatalo-talo eh. Hindi Correct. ganito, ganyan. Oo. Pa-check na lang natin yung mga Yes. ebidensya. Wala na, Opo. tapos na ang pausapan. Yeah. Tsaka napanood niyo ba yung statement ng lawyer ni former Speaker Martin hindi ko Romualdez? napanood. Sinabi niya, they're very confident na madidismiss daw yung kaso. Hindi kasi hindi lang naman yan yung hindi lang naman yan yung ebidensya ng ombudsman eh. 'Di ba sinabi ng ombudsman doon na yung Jose Raulito Paras na yung may-ari ng Golden Pheasant na bumili doon sa Tamarind, siya rin ang basta konektado siya kay former Speaker Yes. Martin Romualdez, no? At ang dami niyang binili. Bumili yata siya sa Amanpulo, bumili rin siya sa Soto Grande, no? Pero, Yung villa. Pero, nabalita ko na meron ng aangkin na, kunyari, siya ang nag-utos. Siya ang beneficial owner at hindi si Martin Romualdez. So, yun ang parang taktika nila na ngayon. Ngayon, yung laro nila, no? Pero no, sa tingin niyo, Sa tingin ko, alam na rin yun nung mga Tao. mga naghahanda ng kaso. Oo. And I have faith sa kay Ombudsman Remulla na sinabi niya na walang epekto doon sa strength ng kaso niya. Yeah, obviously naman talaga na... At saka, meron pa hong, balikan ho natin si Gutesa kasi meron doon na, ang tawag dito na pinangakuan daw siya and all, no? Pero natatandaan ko kasi, even if you check the past video of the hearing of Blue Ribbon, nag-offer pa po si Senator Marcoleta ng proteksyon. Siya mismo nagsabi na ayaw niya, hindi niya kailangan ng proteksyon. Kasi kaya naman daw niya yung sarili niya. Sabi pa nga ni Senator Marcoleta is, yan, ang tapang mo. Or something like that, Yes. di ba? So ngayon, hindi niya in-expect na mangyayari to sa kanya. You know, there's only one thing kasi kapag talagang pamilya mo, ako tinitingnan. Kaya nga, sa mga nanonood, siguro tataka kayo, I don't even really post against Sergeant Gutesa, no? Marami rin ho ako kaibigang mga Marines, nakatrabaho ko sila ng pandemic and everything, kahit to ang armed forces, no? So I really have faith with them. Pero minsan, kapag naiipit ka, nagigipit ka,
At lalo na ang pamilya mo na maapektuhan, ibang usapan yun eh. So, mahirap po yun. Ano, So, naiintindihan naman natin yun. I have faith na Naiintindihan eventually. ko nga yun eh. Kaya nga ang sinasabi ko, para hindi na pagtalunan, Yeah. daan na lang sa digital Yes, tama, forensics, tama. diba? Oo. Para tapos na yung usapan. Yeah. Wala na tayong pagtatalunan. Correct. So, ngayon, anong ine-expect ninyo? Talaga hubang makakasuhan sa tingin nyo? Kasi... Yun ang sabi ni Ombudsman Oo, eh. yun. So, Kaya nga kaya rin hintay natin. Ano mo kayang dahilan? Bakit tumagal? Hindi, okay. Para lang idea. Parang, Medyo magaling din yung pagkagawa eh. So, syempre, Okay. sinisigurado lang ng Solid. prosecutors na... Kasi ang hirap naman sitwasyon ng ombudsman kung mafa-file nila tapos later on madidismiss. Di ang sasaano na naman sabihin na Yes, areglo. yes. So, I think... I have confidence na sinisigurado nila na lahat ng pwedeng maging depensa ay inaral nila. matakpan nila. Yes. Alam mo, meron namang paraan dyan para talagang malaman natin kung si Martin. Yung mga congressman magsalita na sila. Ay, yun ang problema. Ayaw nga magsalita eh. No, that is, alam mo, Kathy, iba't ibang klase yung congressman na nakakasama namin. Meron talagang ayaw. Yeah. Meron talagang, alam mo, ang nakakalungkot is, merong mga, despite sa mga nangyayaring to, parang sa kanila parang walang nangyari, business as usual. Oo, di ba? At bakit malakas loob nila? Dahil hindi pa nakukulong si former speaker, nako, diba? nako. So kaya meron, malalakas loob pa rin. Yes. Parang hindi natututo. Kasi Parang walang... overconfident, no? Hindi eh, parang... feeling nila powerful. Yung boss nila, Yeah. Untouchable. untouchable, di... Kami, ganun din. Oh, yeah. Yun ang iniisip nila. Oh, actually, Ombudsman Boying, ayan, no, untouchable daw. Di ba? Hindi, pero pag Feeling nasimulan yan, untouchable, pag yeah. nasimulan yan, Yes. tuloy-tuloy na yan. Yeah. Tsaka yung ano niya, yung statement niya na ni former speaker na I will not go down alone. Baka yung mga congressman, uy, baka kayo yun. Di ba? Idadamay kayo. So it's better for you to speak up kaysa unahan Mamaya, ituro baliktarin kayo. pa kayo. Oo, Oo, oo. di ba? Yun yung iniisip ko eh. Yung sabi, I will never go down alone. Baka magkaroon pa siya ng fall guy eh. Yung ang dami niyang ituro na sila yung gumawa. You know, if Hindi, he's sa good tingin at ko, it, yung speech na yun is yung sa takot. Diba, that was the time na nahuli si Saldi ko Yes. sa Prague, di ba? Sa tingin ko, natakot siya dahil pauwi na si Saldi. akala niya pauwi. Hindi, kasi pag pauwi na si Saldi, Yeah, oo. direktang masasabi ni Yes. Saldi, di ba? Yung sa kaso naman ni Saldi, iniintay natin kung ano maging resulta ng Yeah. desisyon ng France doon sa in-apply niyang political asylum. At saka hindi lang, nagtataka rin lang din naman ako sa, sorry I just need to mention this. Yes. Bakit yung abogado po ni Saldi ko, hindi siya pagawa ng Na affidavit. affidavit na Tapos pwede naman yung pa-apostille. Oo, diba? Doon sa ibang bansa, di ba? Exactly. So, yun yung akin. Bakit hindi nila gawin yon? Or baka naman ayaw lumabas si Saldi talaga kung nasan siya. Hindi, malalaman nakikita siya ng mga ibang Pilipino Oo sa nga Paris eh. Alam ko nga rin Oo. di ba? So, sabi ko, pwede So- yun eh. Kasi if you hire somebody as a lawyer, pag kumuha ka ng Hindi, lawyer, I think the problem, I mean, I have to guess, no? I have to guess. Yeah, there's nothing I wrong. think the reason bakit ayaw, kasi madedetermine kung nasaan siya talaga. Pwede naman mag-apostille siya dito, tapos lumipat siya. Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga Yeah. maintindihan o baka... Hindi ko alam. Oo Hindi nga ko alam eh, bakit diba? niya Yun yung ginagawa yun. Diba? Ang hirap din nung ng sitwasyon na to. Kasi to talaga the massive, talaga yung scam na to talagang pinag-aralan. Hindi. Ang masama dito is dinesign yung proseso. Di ba dapat ang proseso sa kahit anong bagay, kahit sa kumpanya, Yeah. gawin mo para hindi mapagnakawan o Yes. hindi prone to corruption. Ang ginawa natin dito baligtad. Dinesign nila yung sistema para mapagnakawan at magatasan sa corruption. Yes, correct. So correct. hindi siya hindi siya tawag dito, hindi siya pa isa-isang korupsyon eh. Kung hindi massive. hinolesale, Yes. yung korupsyon, Oo. dinisenyo yung sistema para madaling gawa ng korupsyon. Correct. I remember, Kong Toby,
Kayo ho ba kukunin din na witness ng ombudsman? Kasi I remember na Wala one time... ako, nasa kanila yun eh. Sila naman nagsabi na inimbitahan nila ako 2 beses. Yeah. At pumunta naman ako. Opo. So, whatever they need naman Yeah. in the same manner doon sa ICI, di ba? Nung may ICI, ako pa unang-una nag-volunteer. Yes, exactly. Even in Senate. Yes, ikaw lang yung pumunta doon na oo. congressman. Hindi, nung sa Senate naman, I waived the parliamentary courtesy kasi courtesy lang naman yun, hindi Yes, naman batas yun eh. exactly. Di ba? So, nung tinanong ako, willing ka ba? Wala naman akong tinatago. Bakit Yes, naman ako exactly. hindi And pupunta? Kasi the reason why I asked you this question, kasi I remember nakapagkwento ka na you were there nung nasita sila ni President Yes, Bongbong yes, Marcos yes, about yes. sa Pero ang mas Ferrari and all. importante doon is, siyempre, i-deny to ni former Speaker Martin Romualdez, no? But nung nagkakagulo na yan, kinausap niya ako. Sabi niya sa akin, noon, okay pa kami. Tapos sa tawag niya sa akin, primo, di ba? So, sabi niya, ano ba't nung nangyayari? Sabi ko, kasi sobra naman si Saldi. Sabi ko, ang tagal na natin parehong congressman dito. Oh, yes. Hindi naman binibenta yung proyekto. Di ba? Yeah, ito Tapos binibenta. kwento ko sa kanya na, sabi ko, sa Navotas, may isang proyekto na ayoko na mag-intay ng 2025. So gusto ko na matapos ng 2024. So nagre-request ako sa kanya ng 200 million na extra for Navotas. To finish it. To finish it. Kasi kung hindi malalagay sa 2024, mapupunta pa siya 2025. So mag-iintay na naman na isang Oo, taon bago matapos yung... nakatenga. Hindi, tsaka di ba yung mga ano natin, siyempre ibang mga constituents, ang tagal naman ito, bakit hindi matapos-tapos? Correct, Siyempre kung correct. walang pondo. Tama. So yun ang gusto ko matapos. And At then, hindi mo naman hiningi yung for yourself, for hindi, the hindi. project. So, talaga. may kinausap ako na kala ko hindi matatanggihan ni Saldi. So, sabi ko, pakikausap naman si Saldi, dagdag lang na 200. So, bumalik naman yung pinag-usapan ko. Sabi, okay na kay Saldi. Kaya lang, hindi na 20% sa'yo, 10% na lang kasi presyong kamag-anak. Oh my God. So, yun ang sinabi ko kay Martin. Oo. Sabi ko, kasi naman speaker, isipin mo, ako, Yeah. hiningan ng 10%. Eh, ano pa kaya yung ibang tao? Yeah. Ang sagot ni former speaker sa akin noon, instead na patawag niya si Saldi, oy Saldi, ba't mo ginagawa to? Tama. Ang sagot niya sa akin noon is, Primo, dapat dumiretso ka nilang sa akin. So, ibig sabihin, kung dumiretso ako sa kanya, baka wala. Ang point ko naman doon, ang sagot ko sa kanya, Speaker, hindi ko naman kinikwento to sa'yo para humingi ng exemption. Tinatanong mo ako, bakit nagkaganito? Sinasabi ko sa'yo. Correct. Pero sabi ko, hindi natuloy yun because baka pag ako, kung may 10% para kay Saldi, ako magsasabi doon sa district engineer na may 10% yan. Hindi akong pagdududahan. So sabi ko, hindi natuloy. Ang point ko lang doon is, siguro sa kanya, nagmagandang loob siya na, o yan, pagbibigyan kita, walang ano. Pero sa akin, bilang speaker, dapat Discipline. pinagalitan mo si Yeah. Sal kung totoong wala kang kinikita alam. or alam. Dapat sinabi mo kay Saldi, tigilan mo lahat yan o pinagalitan mo si Saldi, di ba? Basically, wala tayo dito ngayon sa problemang ito kung napigilan. Yeah, From okay. to begin Yan with. lang. Tingnan mo. Tapos nung speaker siya, di ba? Yung travel clearance ni Saldi, hindi niya kinancel. Di ba nung Correct. pagpasok ni Speaker D, tsaka kinancel. So anong ibig sabihin nun? Correct. Talagang ang tawag ito, may protection na hindi mo maintindihan. Tsaka isipin mo si Saldi, ilan na yung 18 yung dito sa kabila. Yes. 20 yung nag-ano. Doon pa lang, 38. Saan ka nakita ng congressman na 38 bodyguard? Di ba? Ibig sabihin kung walang malakas na backer yun, Oo. ay may maliit na bagay, grabe pero doon mo naman yun. makikita. Oo. Bakit ganun kadami? Hindi. Ibig sabihin, Oo. Kati, kung walang malakas na backer yung saldi ko, Oo. makakakuha siya ng 38 Bodyguard. Correct. Kasi parang isang, ano ba yun? Oo, Isang diba? police station yata yun sa diba? probinsya. Ginawa Kaya niyang nga bodyguard. Tapos, may mga, na lang naman, naririnig tayo na basta lahat meron siya eh. Kailangan lahat ng project meron siya. Hindi, yun ang problema eh, di ba? Hindi lang DPWH naman yan eh. That is what I would have wanted to hear from the president, no? Yeah. Na nung sa SONA, sabihin niya na lahat ng departamento, labas nyo na yung ebidensya
Yes. laban kay Martin, di ba? Kasi hindi lang naman DPWH yung pinakaialaman nila sa hindi nga RD, lang daw. Hindi lang daw talaga. Di ba? So, ano sa tingin mo na bakit hindi yun nabanggit? I don't know. I Yeah. just would have wished, kung ako yung gumawa ng speech niya, ganun Yeah. na lalagay ko. Yeah. Hindi ko alam bakit hindi nabanggit no? yun. Kasi kung talaga ako nga para matapos na, yung para makita natin yung sincerity na talagang may gusto tayong panagutin, dapat umpisahan natin talaga to Hindi naman tayo namimili. Ang sinasabi lang natin is yung that totoo. doon sa lahat ng ebidensya, sa kanya nakaturo. Wala namang ibang Correct. tinuturo yung ebidensya kung Yun hindi nga. siya eh. Ang dami na nga. Di ba? Parang ang dami na ngang lumalabas. Ang masama, ang nakakalungkot lang, yung iba sa ating mga leader, it's either binabrush it off or imbes na pakinggan, pinapasama pa yung mga nagwi-witness. Kaya hindi mo rin maintindihan. Hindi, that bakit is ganun. what I was saying na hindi pa pwedeng double standard in anything, no? Yeah. Doon sa kalaban sa politika, hindi lang ombudsman nagtatrabaho. Yung ibang mga departamento ng executive branch, nagtatrabaho. So dapat, ganun din kay Martin Romualdez. Dito parang pinabayaan na si ombudsman na bahala ka na, Yes. di ba dapat tulungan siya? Tulungan. Yes. So yun ang sinasabi ko. Because yung accountability, dapat walang pinipili yan. Kakampi or kalaban, pantay. Kung ako, mas magagalit pa ako doon sa kakampi ko na gumawa ng kalokohan. Kasi mapapaya tayo eh. Kasi Makakampi mo eh. doon sa kalaban ko, wala akong pananagutan doon eh. Correct. Di ba? Doon nagkasala siya sa ilalim ng batas, hindi ako damay, ang reputasyon ko hindi damay doon sa ginawa ng kalaban ko sa politika. Pero doon sa ginawa ng kakampi mo sa politika, damay ang reputasyon mo eh. Aminin natin, hindi True, siya oo. nakasira doon sa Yes. Yes. sa trust rating Yes. ni BBM, di Si ba? Auntie Claire, aside from Auntie Claire. Okay. Ibang usapan naman yun. Ibang usapan naman yun, di ba? Iba naman yun. Pero ito nakasira eh, Oo, di ba? totoo naman. Totoo naman. So, di ba, dapat mas galit ka pa nga doon dahil sinira yung tiwala. Dahil kung ang isang tao na malapit sa'yo, hindi ka dapat Pinapahamak. pinapahamak. Exactly. Kamag-anak mo pa. O kaya nga, Oh, di ba? kamag-anak mo, lalo hindi ka pinapahamak. Kung ang kamag-anak mo o isang malapit sa'yo ay pinahamak ka, parang kang trinidor nun eh. Exactly. Hindi parang talaga Oh, trinidor ka nun. Di ba? So, di ba dapat mas galit na galit ka nga dito sa Kamag-anak mo. kamag-anak mo, di ba? Yes. Because he took advantage Of the situation. of the relationship, di ba? Relationship, the trust. yung kalaban mo, gumawa siya ng kalokohan, sarili niya, hindi ka nadadamay doon sa kalokohan niya eh. So para sa akin, ganun ang pamantayan ko pagdating sa Yeah, at saka sa kahit anong bagay eh. At saka especially if if you're the president of our country, dapat talaga walang kamakamag-anak, walang kaibig-kaibigan. Kasi yung loyalty mo talaga para sa bayan at sambayan ng Pilipino. Priority mo sila. Hindi, kasi tama yun. Yun yung ano mo Yes. eh. Yun yung Pero kung may mandato eh. gumawa ng kalokohan at pati ikaw ay nadamay, dapat talaga panagutin mo itong... Yes, at agad-agad. Oo, 'Di ba? diba? Huwag nang patagalin. 'Di ba? Yan, you're right, 'di ba? Tinraidor ka na eh. Kaya ako nung mayor ako, may mga batas tayo, di ba? Yes, opo. Pero I expected my department heads to have higher moral standards than what is legal. Ito ang legal, pero since department head kayo, dapat ang standards nyo mas mataas kaysa doon sa kung ano ang legal. Tama. Lalo na kung pumasok ka, lalo na yung department head na pumasok nung ako ay mayor, mas mataas pa ulit dahil ako ang nag-approve na maging department head kayo. Kasi kung hindi, pag kayong gumawa ng kalokohan, pati ako pag-iisipan ng tao na tinotolerate ko at the very least yung kalokohan na pinagagagawa niyo. Tama naman. O ngayon, Kong Toby, may batas o constitutional provision ba talaga na dapat tayong gawin for what's happening right now in our country? Alin yung sa corruption? Opo. Hindi, yung maganda sana yung blockchain. Kaya lang parang nahinto eh. Hindi ko alam Oo nga bakit eh. eh. Yeah. Actually, sa House, ang pinasana namin yung blockchain. Ang problema,
matagal nang natutulog doon sa Committee on Appropriations. So pinatulog nila. Yun ang problema. Iniwasan. So dapat hindi dapat hindi gano'n, no? Dapat ayun nga inaasahan mo kasi ng And ang problema doon, it's part of the LEDAC priority bills. Again. Okay. Tapos pinatulog doon sa... Bakit kaya? May mga tao na ayaw nilang matuloy yung blockchain technology. Nako tigilan nyo yan. Sa akin kasi, alam mo, if they do not agree with the technology, wag naman patulugin. Idaan sa committee hearing, let Yes. people, yung mga tutol doon sa technology, Sabihin nila. pagsalitain nila, Bakit? pagdebatehan. Yes. Di ba instead yung hindi mo lang schedule for a committee hearing, hindi naman tama yun, di ba? Kung may duda kayo, idaan natin sa talakayan, idaan natin sa debate. Yun na naman ang tamang proseso eh. Tama. Kayo po, Kong Toby, kung meron kayong mensahe na gustong iparating sa ating presidente, ano ho yun? Naku, hindi naman makikinig sa akin yun. Kunwari man lang. Wag na lang, hindi naman Kunwari makikinig. lang, sige na. Wag na, hindi na makikinig sa akin yun eh. Tsaka alam naman niya how I feel about all these things, everything, no? I yeah. think alam niya how I feel about all these things. Kilala naman niya ako for a long time. Alam naman niya na alam niya that I've been like this ever since I Way became back. a Yes, politician, di ba? yes. So, alam naman niya yun eh. So, wala na akong dapat pa... Sa kasamahan niyo ho sa Kongreso, anong mensahe ninyo? Sa mga Hindi, sa kasamahan mga kasamahan ko sa Kongreso, syempre naiintindihan ko. No, but dapat lang sana ma-realize yun nila na kung mas marami kaming tatayo, Opo. may ayos natin yung sistema eh. Tama. And once may ayos natin yung sistema, it's going to be good for everyone that wants good eh. True. Di ba? Pag inayos natin yung sistema, magiging mabuti siya para sa karamihan na may gusto ng kabutihan. Siyempre, yung nakikinabang doon sa hindi ayos, ayaw nila yon, di ba? Tama. Pero mas marami namang congressman ang gusto ng tama, di ba? Correct. Kung lahat lang, isipin lang natin, lahat ng gusto ng tama, magsama-sama. Yes. Di maitatama natin yung At sistema, di ba? sasamahan kayo ng mamamayang Pilipino, lalo na sa mga nangyayari right now. Mensahe, Yes, and the problem is and the problem is talagang yung tiwala eh. Kaya tignan mo, lahat ng nangyayari is nasisisi because walang tiwala. Kasi pag walang tiwala ang mga kababayan natin, ang hirap mag-govern ng ganun eh. Kasi lahat Yeah. ng gagawin, Gawin mo. kahit assuming maganda na yung intention mo, may pagdududa. Oo. At kami naman, public officials, hindi namin kayang gawin mag-isa yung mga gusto namin. It's all, kailangan ng suporta ng mga kababayan. At para suportahan ka, kailangan magbalik yung tiwala nila. Diba? Mensahe niyo ho sa mamamayang Pilipino. Hindi, okay. Ako ang mensahe ko sa ating mga kababayan, of course, tulungan lang kami na you have to demand accountability from all public officials, di ba? Wala naman tayong pinipiling, it's not about politics, it's not about political color. Yung accountability naming mga public officials, dapat lahat ng public officials accountable sa ating mga kababayan. Tama. Mga kababayan, at saka dyan sa Kongreso, sa mga fellow congressman ni Congressman Toby Tiangco, sana ho, manindigan na kayo. Tumayo na ho kayo, samahan niyo siya. At para naman po magkaroon ng pagbabago dyan sa kalakaran sa loob ng Kongreso at mas gumaan at muling magtiwala ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Kong Toby, thank you so much for everything, for the knowledge, and for letting our fellow Filipinos na matutunan kung paano tumatakbo ang budget. Hindi, because that is the way unang-una dapat matutunan nila yung proseso para pag naging transparent, yes, they can hold people accountable doon sa dapat na tamang sistema. Yes, thank you so much, Yes, Kong Toby. thank you. Sa totoo lang, ang tanong ng bayan, katotohanan ba ang hinahanap? 'Di ba? O kapangyarihan? At sa huli, ang pinakamahalagang tanong, sa totoo lang, sino ang tunay na pinaglilingkuran ng politika? Sino nga ba, mga kababayan? So ngayon,
Dito na tayo magtatapos. Maraming salamat, Kong Thank you, Tony thank you. Tiangco. Magandang gabi mga kababayan. Sa totoo lang.